Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ngayon po ay September 13. Talagang napakabilis ng panahon. Siguro mga ilang araw lang, pag nagbibilang tayo, ang tawag nga natin, Christmas. Pero kayo pa man, alam po ninyo, napakahalaga ng ating ginagawa ngayon dahil napakaganda po ng ating topic. Ang topic natin ngayong umagang ito, Build Bridges. Nais muna nating kumustahin yung lahat ng ating mga kapatid yan po sa may banda ng May Kawayan, ang mga kapatid natin at mga member ng ni Pastor Ruben Bangkelio at ng kanyang magandang misis. Kumusta po kayo? At gayon din, binabati natin yung mga taga Mendez, Panungyan, yung pong Cornerstone Fellowship for Jesus. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating gawain. Mga taga-Taguig, Mandaluyong, mga taga-Batangas, gayon din ang ating mga kapatid sa US, sa Canada, at sa iba-ibang lugar na naaabot ng ating programa na ngayong umagang ito ay tayo po ay magsisimula mag-aral. At ang pag-aaralan po natin, Build Bridges. Ang sabi nga, na narinig ko nung araw habang ako'y nakikinig ng isang mensahe. Ang sabi doon, be content with what you are, but be not satisfied with what you have. Napakahalaga po niyan. Kailangan kung anong meron tayo ngayon, masyahan tayo. Pero hindi dapat tayo masyahan. Hanggang dito lang tayo. Meron pong 3 bagay na ating pag-aaralan. Bakit pa tayo kailangan magbigay? 3 bagay. Una, we should give in simple obedience to what He asks in His Word. Pangalawa, we should give because it is a means of receiving the blessing of God. Pangatlo, we can take our gifts, pull them to send someone doon po sa mga bundok, sa iba-ibang mga lugar, to the mountain, to another group of people para marinig nila ang mensahe ng Diyos. Giving. Ang sabi nga, giving is a mark of obedience. Giving enables God to pour out His blessing and response. Ang sabi po sa Lucas 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Hindi pwedeng maibigay ang bulsa kung hindi mo na kayang ibigay ang puso. Kaya napakahalaga nito, na tayo maibigay natin, hindi lang ating puso, yung ating kaluluwa, buhay, lakas, at kailangan, alam nyo, mag-agree tayo dahil everything belongs to the Lord. It is His money, life, heart, lahat ng meron tayo, even yung ating humility and commitment, are evident that we love God. Giving can ensure the good news of the gospel. Hindi ba? Napakasarap na kung bakit ang salita ng Diyos ay naipangaral sa isang tamang paraan na yung ating nakilalang Diyos ay makilala natin ang lubos na. Kasi alam nyo, ang sabi nga, Lordship means dissatisfaction. Kung tayo ay nabubuhay sa mundong ito, hindi lang tayo dapat nasasatisfy. Marahil matagal na sinasabi natin, Christian tayo. Gaano kalayo na ang ating naabot? Baka hanggang bunsuran lang. Alam niyo ba ang bunsuran? Harapan ng bahay. Nahihiya ba tayong magbahagi ng buhay dahil hindi makita yung light of the world? Ang sabi po sa Mateo 7:22 at 23, ang ilaw ng ating katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Subalit, kung masama ang ating mata, ang buong katawan ay mapupuspos ng kadiliman. Kaya alam nyo, ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman kapag wala sa iyo si Kristo. Kaya sabi nga sa Mateo 5:14 hanggang 15, ye are the light of the world.
a city that is set on a hill and cannot be hid. Hindi pwedeng pagningasin ng isang ilawan pagkatapos itatago natin sa ilalim. Ang sabi nga, verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya ang sabi sa verse 17, think of that. Pag-isipan natin, yung tayo ay dissatisfied. Alam nyo, magandang daan to for motivation to greater things. We are building bridges to know God. Hindi masaya kung sa ating pamilya tayo lang ang ligtas. Paano ang ating mga anak kung tayo ay magulang? Paano ang ating mga apo kung tayo ay lola? Paano yung ating mga kapatid? Paano yung ating nanay at tatay? Yung mga taong very close sa atin, yung ating neighbor, yung ating mga close friend. At alam nyo, when we lose our drive and motivation, we're in danger of losing our vision. Hamon sa atin ang COVID upang mag-isip tayo. Ano kaya ang naisip natin? Nakita ko ang maraming mga tao na na-picture ang buhay nung magkaroon ng COVID. At alam nyo, isang pandemic ito. Alam nyo, instead na mukmukbok, tumigil sa bahay, mas nakita nila yung kanilang mga katangian. Na-discover nila yung kanilang mga talento. Kumita sila. At alam nyo, nagamit nila ang kanilang buhay. Kaya lang, hindi lang naman kita na pera at pang araw-araw nating pangailangan ang pinakamahalaga. Alam nyo, kung merong failure ang tao, yung failure na makilala niya ang Diyos bilang Panginoon, hari ng kanyang buhay. Kaya alam nyo, baguhin natin ang ating plano. Sa US, ang anumang denomination, ang kailangan lang nila 70 attendance or 70 attendees. Dahil kapag meron silang 70 attendees, makakasurvive na sila. They can afford to buy an acre of flat ground, turn the lights on, and pay the pastor. Yan po yung tinatawag nating survival level. At alam nyo, hindi dapat ganyan ang mindset ng mga churches. Dapat patuloy na lumalago ang mga churches. Dissatisfaction doesn't set in unless they look beyond their basic needs and examine their overall purpose. Ang sabi nga ni John Wesley, alam nyo, yung buhay niya, naunawaan niyang hindi masiyahan sapagkat sa loob ng 54 na taon na paglilingkod niya, ay naghahanda siya ng 3 sermon. Araw-araw na ang ibig sabihin diyan ay 44,000 times. At bago magawa niya yan, alam nyo, naglalakbay siya sa pamamagitan ng kanyang kabayo, dala yung carriage. At alam nyo, nalakbay niya more than 200,000 miles or about 5,000 miles a year. He was greatly devoted to pastoral work. Yan ang dahilan kung bakit napakalago ng gawain. At alam nyo, responsable siya kung bakit napakaraming mga gawain ang naitayo niya sa England. Maraming pamilya ang nabago ang buhay. At alam nyo, para magawa niya, gumigising siya 4 a.m. in the morning at natutulog siya 10 p.m. At alam nyo, ginagawa niya yan araw-araw para maisagawa niya ang kanyang trabaho. At ang pahinga niya, kain lang. Sa edad na 83, na-upset siya to discover that he could not write more than 15 hours a day without hurting his eyes. At 86, he was ashamed to admit that he could not preach more than twice a day, and he was angry that he would sleep until 5 a.m. Hindi ba? Yung taong napaka-dedicated ay nagawa ang maraming gawain sa Panginoon. Si Charles Spurgeon, alam po ninyo, siya Prince of Preacher. He was not satisfied with just bring a lot of people to God. At alam nyo, yung pong kanyang gawain, yung Metropolitan Tabernacle, meron pong 5,000 katao na nakikinig sa kanya.
At minsan, isang araw, alam nyo, meron pong offer sa kanya na magturo siya sa loob ng 50 araw. At babayaran siya ng $1,000 every day. At alam nyo, hindi lang yan. Babayaran pati yung kanilang expenses. Pero alam nyo, tinanggihan niya ni Charles Spurgeon. Kasi mas mahalaga sa kanya ang kaluluwa na kanyang matuturuan. At tumigil siya sa England para lang makapag-win ng 50 souls para kay Jesus Christ. Ang sabi nga ni Stanley Jones, how great it was to be in the ministry. When I get to heaven, I will ask Jesus to give me 24 hours to see my friends. Then I shall go to the Master and say, haven't you a world somewhere which has fallen people who need an evangelist like me? Please send me there, for I know of no heaven beyond preaching the gospel to people. That is in heaven. That is heaven to me. It has been, and ever shall be. Let's talk about Apostle Paul. Pag-aralan natin ang buhay ni Paul, ang sabi niya sa Philippians 3:14, sabi niya, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. And he meant it. At alam niyo, naglakbay siya at nangaral ng may katapatan. Napakaraming pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Pero alam niyo, magandang matututuhan natin sa kanya. Nang makilala niya ang Panginoon, binigay niya ang kanyang panahon at buhay. Hindi niya ninais ang salapi at anumang kasikatan. Iniwan niya ang mataas na posisyon para sundin ng Panginoon. Maraming mga lalaki, mga babae, ang ginamit ang kanilang buhay para magkaroon ng changes. Halimbawa, si Queen Esther. Alam niyo, Queen Esther chose to risk death in order to rescue her people from suffering. Joshua and Caleb settled for wilderness with all other people, but they were waiting to settle for second best. Why live in the wilderness when you can live in the land that flows with milk and honey? Si Shadrach, Meshach, and Abednego, willing to be in the fiery furnace, to stand faithfully to God, to serve the living God. Daniel is willing to be with a lion to show to all politicians that he prayed to God 3 times a day. And what God had done to him, yung mga taong kalaban niya na sumisira ng kanyang buhay, yan ang mga taong inilagay doon sa lion's den. Alam niyo, disruption. Yung pong mga bagay na ating pinagdadaanan kung saan, sabi nga, nasisira. Alam niyo, meron ako pinapanood. Alam niyo, merong mga tao doon sa loob ng isang opisina, merong mga sulsul. Kahit mabuti ang ginagawa mo, sinisiraan ka naman. Yun po ang ibig sabihin ng disruption. Masira ang takbo, guluhin, maaaring ang reason nila is personal. Pero alam nyo, yun yung dapat na alisin natin. Alisin natin yung disruption, magbago tayo ng mga estratehiya, magkaroon tayo ng strategic plans. Kung may hadlang, alam nyo, pag-usapan natin. At alam nyo, sa ating panahon ngayon, hinahadlangan tayo ng COVID, pero hindi man tayo perfecto, hindi tayo dapat pa-apekto, kundi gawin nating opportunity to lead our family to God. Alam nyo kung bakit ninais ng Diyos siguro na magkasama-sama ang pamilya? Para sa kayo magkaroon tayo ng panahon. Magkausap-usap tayo. Alam nyo, maaaring ito na ang huling panahon na ang Diyos ay muling babalik. Ang tanong sa ating pamilya kaya, sino-sino kaya ang ligtas at makakasama natin sa langit? Yung ating kapitbahay kaya ay nabahagi na natin ng salita ng Diyos. Yung ating kapatid, nabahagi na natin ng salita ng Diyos. Yung ating apo, yung ating anak, yung ating mga kapatid. Ang lahat ng mga tao na pwede nating abutin, naibahagi kaya natin ang salita ng Diyos. Kaya alam nyo, maaaring ang buhay natin masagana. Pero alam nyo, hindi po kasaganaan lamang ang mahalaga.
Dahil ang mahalaga, isang araw, tayo po ay darating sa kamatayan. Kaya alam nyo, gawin natin ang ating magagawa. Sabi nga, ang sabi ni Apostol Pablo, I press. Di ba? Pinagsusumikapan niyang gawin. Dahil nakikita niya, ito ang tama. Gawin natin ang tama bilang isang mananampalataya. Ang sabi nga, find out specific will of God for your life. Nothing will keep us on track better than knowing what God's purpose is for us. Ano yung purpose ng Diyos? Kaya tayo nilagay dito. Kaya tayo niligtas. Hindi upang tayo tumigil, kundi at magpahinga. Niligtas tayo para tayo magbahagi. Kaya nga alam nyo, nakalagay sa ating gawain, a committed Christian followers of Jesus. Pangalawa, don't give in the desires of the flesh. Make yourself do what has to be done and you will develop character. As you exercise, your muscles will grow. You will become stronger each time they use. Kaya alam nyo, gamitin natin yung panahon na palakasin natin ang ating pananampalataya, panalangin. Sapagkat kung na-exercise natin ang ating pananampalataya at pinapanalangin natin ang mga tao, marami tayong madadala sa Panginoon. Don't try to survive God. Galatians 1:15-17. Ang nakita ni Paul, yung kanyang goal, he looked neither to the left nor to the right. He simply headed in the direction in which God's finger was pointing him. Have a good day. But those who are willing to pay the price will make it, and the world will sit back and wonder how sweet, how successful men and women. Kaya alam nyo, hindi po ito yung swerte. Luck has nothing to do. They were simply willing to do what all the rest of the people, kung ano yung willingness nila na gawin. May condition ka ba kung paano mo paglilingkuran si Kristo? Bago ikaw sumunod sa ministry at maging masaya. Write down what you need. Kung ano yung kailangan mo. Before you will be happy. Unang tanong, is it a place where you must live? Yung mundong ito ba ang ating tirahan? Is it salary you must receive? Anong kondisyon na dapat nating harapin? Tandaan natin, we are the army of God. We need to trust God and we have the courage to go forth and pay the price to help build bridges for the kingdom of God. Yan po ang napakahalaga. Let us build bridges para maabot natin ang maraming mga tao sa ating Panginoon. Kaya ngayon po sa gabing ito, alam nyo, napakahalaga na gumawa tayo at gamitin natin ang paraan upang maabot natin ang maraming kaluluwa. Kailan tayo huling nagbahagi ng salita ng Diyos? Gaano natin siya kamahal? Kung mahal natin siya, walang imposible na magagawa natin ang lahat ng bagay. Sa umagang ito, kung wala pa sa inyo si Kristo, ito po ang pagkakataon na si Kristo ay maging Panginoon natin, Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Kung ikaw na may Kristiyano, kailangan nating magbahagi at isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Maaring ito ang huling panahon na tayo ay makapaglilingkod sa Diyos. Ngayong umagang ito, inaanyayahan ko kayong manalangin. Manalangin ang pagtanggap. Kung wala pa sa inyo si Kristo, wala pang katiyakan na kapag kayo namatay, patungo kayo sa langit. Ito po ang ating pagkakataon. Tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon, Hari, tagapagligtas ng ating buhay. Magsimula, mabago ang ating buhay. Sapagkat ang tunay na kailangan natin, hindi lang salapi. Kasi ang salapi, nagmumula sa Panginoon. Ang pagpapala, nagmumula sa Kanya. At yan ang nais niya, kaya po merong John 10:10. Sabi doon,
Yan ang ayaw ng Panginoon na gawin sa atin ni Satanas. Naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, magwasak, magsira. Pero naparito si Kristo upang ang ating buhay ay maging isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na matagumpay, hindi dahil napakagaling natin, napakatilino natin. Masasabi natin na yung buhay natin ay masasabi nating nagtagumpay dahil nagamit tayo ng Panginoon. Kaya po, tanggapin natin si Kristo. Sapagkat walang mawawala sa inyo kung si Kristo ay inyong aanyayahan sa inyong puso at buhay. Ngayong gabi, naanyayahan kayong manalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, dakilang Diyos, nalaman ko ngayong gabing ito na ako'y makasalanan, ako'y patungo sa impyerno. At ngayong gabing ito, Panginoon, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Inaanyayahan kitang manirahan sa aking buhay. Sapagkat ang tunay na buhay ay na kay Kristo. Kaya po, dalangin ko, natanggapin mo hindi lang ang aking buhay, Panginoon. At ngayong umagang ito, nagsisisi ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tumatalikod ako sa lahat ng uri ng kasamaan. Pinaghahari ko sa aking buhay si Kristo. At ngayong umagang ito, susundin kita anuman ang nais mo, Panginoon, sa aking buhay. Maraming salamat po. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo. At inaasahan ko na muli sa mga susunod na linggo, makakasama namin kayo sa ating muling pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon at binabati ko na rin yung lahat po ng mga may kaarawan ng Setyembre. Si R.A., si Rinel, si Mabel, at sa lahat ng mga hindi ko nabanggit, happy birthday. At kami po ay makakasama nyo rin sa ating gawain sa Cornerstone Fellowship for Jesus. So ngayong umagang ito ay pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat umabot tayo sa 2nd taon ng ating paglilingkod sa Kanya sa lugar ng Mendez. Tayo manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, salamat po sapagkat kami ay nagkasama-sama, nagtulungan, nagkaisa para ipangal ang iyong salita sa lugar ng Mendez. Hindi lang Mendez ang nais naming maabot. Kung saan nais naming maabot ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo at gamitin ang bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Ikaw ba ay napagpala ng ating gawain? Maaari kang makipag-ugnayan sa gawaing ito sa pamamagitan ng pag-like at follow ng ating Facebook fan page, Cornerstone Fellowship for Jesus, o sa pag-subscribe at pag-click sa notification bell sa ating YouTube channel. Pwede rin kayong makiisa sa pagbibigay ng inyong love gift through our GCash na nasa inyong mga screen. Ito ang Cornerstone Fellowship for Jesus, the committed followers of Jesus.